Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! 1 point lang eh. Okay. Kami pa kakantsawan na hindi naman daw tatakbo si PBBM. Si SMR. Bakit hindi nyo sabihin na hindi tatakbo? Ikalawa, dapat ganito natin tinitignan yan eh. Ang gusto nilang sabihin, baka manalo raw si Tulfo. Ano ngayon? Kayo pa rin ang tao ni Tulfo sa tingin nyo? Sa kanila, masaya na sila na hindi manalo si Sara Duterte. Pero lahat po ng kaguluhan na to, kung hindi nyo pa po alam, lagay nyo sa hina ng kukote nyo. Lahat ng kaguluhan na to, sabi nga ni Attorney Yes yun, no? Para mabigyan lang kayo. Sabi ni Attorney Yes yun, such a waste of unity and huge political capital. Sabi ni Attorney Topacio, such a waste of unity and huge political capital just because of 1 month's delusions of grandeur. Great things could have been done. Sayang. Ang dami po nahihinayang sa unity team. Pero dahil po sa isang tao, sino po yung tao na yan? Tukoy na natin lahat yan, no? Wag na po tayo magkunwari. Yan yung sinasabi yung SMR. No? Dahil po dyan, lahat po yan nag-ugat. Ngayon, wag po tayo magbulahan, no? Kunwari, nakikisaya kayo na si Tulfo ang may posibilidad na manalo. Tandaan po ninyo, 30-31 lang. Lumapit na nga si Sara no nakaraan, 30-30. Di ba? Okay. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ninyo, hindi pala si Martin ang makikinabang. Hindi ba kayo ang nakakatawa? Lahat ng ginawa ninyo kay Sara Duterte, nariyan pa rin si Sara Duterte. Actually, statistically, tied po yan. Mahirap lang po i-explain, kaya hindi ko na po i-explain. Statistically, magkatay po ngayon si Tulfo at si Sara Duterte dahil may plus at minus pa po yan eh. Yan ang hindi nyo naunawaan. No? Kunwari, nakikisaya kayo. Bakit? Pag nanalo ba si Tulfo, kasama kayo doon? Kasama si Martin pag nanalo si Tulfo. The best na pwede mangyari sa kanya, speaker pa rin. Kung kakampi siya, hindi naman po yan yung pangarap ni Martin. Nakamtan niya ng pagiging speaker. Sa tingin niyo ba, ang pangarap ni Martin, maging speaker pa rin? Kung makatawa kayo, makakantsaw kayo kay Sara Duterte, halos tayo po sila ni Tulfo. Ang laki po ng chance. Bakit po? Yan, siniraan na ng siniraan si, siniraan na po ng siniraan si Sara Duterte. Pero hindi pa rin po natatambakan. Pa-shoutout bago matulog, Miss ko sila, JR Santos, DLR. Yan. Ibig nyo sabihin, hindi pa po sinisiraan si Raffy Tulfo. Wala pa po naninira. Ganyan na, ang lapit-lapit lang. Kaya wag niyo po pagtawanan yung survey ni Sara Duterte. Okay pa rin kami dyan. Very close po yan. At pag very close, siyempre, magmamatter dyan yung sa kampanyahan. Meron po bang susuporta kay Raffy Tulfo ng mga gobernador at congressman at balang araw? Tignan natin. Okay, punta na po tayo rito. Ito po ang walang kamatayan nila dahil tapos na po. Talo na po, wala na po silang maibato sa pulburon at saka dito po sa pulburon at saka sa destab, hindi na po nila pwede ibintang kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Ito na naman po, balik na naman po sila sa pro-China, si Sara Duterte. Nakakaawa. Yan bang pro-China na yan hanggang 2028, paninira nyo kay Sara Duterte? Ayan, no? Not of pro-China. Hindi mo nga mabanggit kung sino yung pro-China eh. Okay. Ito po ang pinaka nakakatawa sa lahat. Sinasabi po nila ngayon, maraming nilalabas po ngayon si Pangulong Marcos eh. No? Ang nilabas po niya ngayon, over 27 barangay
ay drug cleared, sabi according to PDEA. 27,000 barangay. Over 20,007 barangay are drug cleared. Tapos sabi na naman ng mga, pare-pareho na sinasabi, okay, tanyo na. Congratulations, President Marcos. Pwede naman palang hindi mag-EJK. Ha? Nagiging drug-free ang mga barangay. No? Pwede naman daw walang narinig na mga tokhang-tokhang. Wala naman daw narinig na patayan. Wala po nanlaban. Pero na-cleared pa rin daw yung 27,000 barangays. O, tanong. Nung panahon ni Duterte, ilan yung na-cleared na barangay? Drug cleared. 27,000. Ay, 24,000. Panahon ni Pangulong ni... Ibig sabihin, yung mga na-cleared kay Pangulong Duterte, hindi ba siya kasama dyan sa 27,000 ni PBBM? So, sobra na tayo kasi 42,000 lang ang barangay. Nire-report nyo lang, no? Nire-report nyo lang, pati yung na-cleared na barangay kay Pangulong Duterte. So, nadagdagan lang kayo ng 3,000 ng panahon ni PBBM. 3,000, 24,000 kay Pangulong Duterte. Ang problemahin ninyo, pag bumalik yan ng mga yan, kasi alam po ninyo, statistically, hindi po talaga babalik din agad-agad. Eh. Alam niyo kung bakit? Una, ang dami na napatay kay Pangulong Duterte ng mga tulak, mga drug pusher, drug lord. Ikalawa, mayroon tayong 6 years na napahinga tayo sa pagdodroga. Yung mga kabataan natin, no? 6 years po yun. Wala tayong naging bagong drug addict dahil sa takot kay Duterte. Ang problema ninyo, ngayon po pinagmamalaki nila farm to market roads. Ang dami na raw na paggawa farm to market roads. Wala naman pong problema dun. Pero kung ikukumpara nyo po yan kay Pangulong Duterte, yung farm to market roads nyo, parang farm bill na nababasa ko. Kay Pangulong Duterte, ang lalaki ng project, no? Ngayon, farm bill lang. Para lang tayo naglalaro ng farm bill. Huwag nyo kasing kinukumpara kasi pag kinumpara nyo yung mga ginagawa nyo, manliliit po kayo sa mga nagawa ni Pangulong Duterte. Ito pa, isang hilig nila ikumpara. Nagtatapang-tapangan daw si Tatay Digong, mura na mura sa mga jeepney driver. Pero hindi nila nalutas. Hindi nila na-modernize yung jeepney nung panahon nila ni Tugade. Samantalang daw si PBBM hindi nagmumura at hindi po laging galit no malumanay na nagsasalita pero nagawa niya pong ma-modernize yung jeepney. Ito problema no? May problema pa po tayo sa transpo. Hindi pa po nagmo-modernize lahat ng jeepney driver, no? Nagbibilang na kayo ng itlog. Ang problema, kinakantsawan nyo pa yung si Tugade at si Pangulong Duterte sa mga nagawa nila sa transportation. Ikukumpara nyo si Bautista at si PBBM sa mga nagawa ni Tugade. No? Kawawa lang po kayo. Ang layo po. Ito pala. Ayan, no? Di naman kailangan mura-murahin mo mga driver para ma-implement mo yung PUB modernization. Si Tugade at Digong akala mo atapang pero di naman nila nagawa. Si Bautista at PBBM tahimik lang. Ang tanong, nagawa na ba nila? Hindi pa nga nagagawa. Actually, magkakaroon tayo ng problema dyan. Eh. Hindi po papayag yung mga jeepney driver. Eh. Di ba? Ang lalaki po ng rally ngayon. No? Alam nyo, kung ako sa inyo, tumingin-tingin kayo sa kapaligiran. Wala na ba tayong problema? In-extend yun lang yung, ang alam ko, extended hanggang January, katapusan ng January yung phase out ng mga hindi nagpa-register na jeep. Ano ba sinasabi nyo na natugunan na? Kukumpara nyo, kakantsawan nyo si Tugade at si Digong. Yun yung term nila, Tugade at Digong. Eh. Masyado kayong patawa. Ang layo nyo po kay Tugade at kay Digong. Wala sana tayong problema, no? Ipagmalaki nyo lang yung ginagawa nyo. Ang ginagawa kasi nila, yung maliit na mga ginawa nila, wala pa nga, hindi pa nga to eh. Hindi pa po napapatupad. Hindi pa nila napapatupad yung modernization, pinagmamalaki na. Ang malupit nun, kinakantsawan na kagad. Kinakantsawan na kagad yung
mga nagawa ni Tugadi at ni Pangulong Duterte. Baka magulat po kayo kung ilang airport, ilan pong seaport, yun, seaport pala. Ilang seaport, ilang airport, wala po tayo naging problema na sa mga MRT, no? Nung panahon niya nila Digong at nang kinakantsawan niyo si Tugadi. Ano po may pagmamalaki ni Bautista? Brownout sa NAIA? Ilang beses nag-brownout sa NAIA? Balik na yung mga kaso ng mga katiwalian sa NAIA? Pinatigil niyo yung malalaking proyekto. Sko. Kayo po ang nagiging dahilan kaya nababalikan kayo eh. Kakantsawan niyo itong mga tao na to. Ang daming nagawa nito. Kayo po, pangarap pa lang. Modernization. Sa katapusan po ng Enero, magsasagawa na naman na malalaking rally ang mga jeepney driver. Ang lalaki po ng rally. Ngayon lang po, muli, nagkaroon ng malalaking rally na ganyan. Kabuhayan yan eh. Kabuhayan ng mga jeepney driver yan. Tama. Naiya, pag mamalaki nyo, wala nga kayo nagawa eh. Tama. Wala pa kayo nagawa, wag mo munang pagmalaki yung mga... Tama. Alam po ng mga tao yung ginawa nila Pangulong Duterte, hindi nyo matutukis. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.